magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Ako ang iyong kaibigan, si Royce Polito ulit dito sa Kaibigan Podcast. At nagbabalik po kami, kung naman po kayo sulok ng mundo, nagpapasalamat po kami for tuning in. Maraming salamat po. This is our 19th episode na po. Maraming salamat po sa inyong lahat for being a good sport. At magbabalik po tayo after a few reminders. Nagbabalik po tayo dito sa Kaibigan Podcast. We have hopefully a very eventful na episode po ngayon para po sa inyong lahat. At let's see kung sino makakausap natin for today. We're trying to call Manila today. Let's see. Yes, okay. Busy siya. Busy. Oh God. Okay, let's see. So alas 9 na ngayon ng gabi sa Pilipinas, 9:33 in the Philippines at okay. Okay. Ladies and gentlemen, maraming salamat po sa inyo lahat as we come back to our episode dito sa Kaibigan Podcast. Kung meron kayong mga special suggestions, please contact us sa Royce Hipolito on Facebook and the Kaibigan Network on Instagram. So maraming salamat po at it's a beautiful Wednesday evening dito sa Stockholm, Sweden. Yes po mga kaibigan, yes. Yes, we're on the music right now dito. Kung nagda-drive po kayo, kung nasa barko kayo, aeroplano, airport, sa construction site, kung saan man sulok ng mundo, yung mga kababayan natin from Beirut, Lebanon, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan, sana nakauwi na kayo. And sana lahat ng mga mahal nyo sa buhay ay kasama nyo na ngayon. Only here at the Kaibigan Podcast. Kasama po natin ang mga guests natin. Hopefully coming soon may sasagot sa ating telepono. Dahil hindi natin alam kung sino itong medyo maalat yata ngayon eh. So yung tinawagan natin sa Manila kasi is may kausap ng telepono. May tatapusin lang daw niya. Yes mga kaibigan.
And we're back again dito sa Kaibigan Podcast. May susubukan tayong tawagan from Bacolod City. Okidoki. Sana sumagot. Uy, maganda signal. Let's see. Sana may sumagot. Hello po. Hello, Gisa. Wait lang. Hello po. Yes. Medyo maingay lang dyan. Parang may maingay. Ay, wait lang po. Hello po. Yan. Okay, Gisa, hi. Di ba Facebook friends tayo, di ba? Opo. Yes, nagpapakilala nga ako. Ako ulit si Roy Sipolito mula sa The Kaibigan Podcast. On air tayo ngayon, nire-record natin ngayong episode ito. Tinatawagan ka namin para mga musta lang. Good vibes lang. Okay. Wait lang. Okay, medyo maing. Ayan. Ayun. Ay, wait lang po. Yes, may radyo ka yata dyan o bukas? Hello po. Yes, ayan, medyo malinaw na. Thank you. Ayan. Medyo, busy ka ba? May ginagawa ba tayo? Wala po. Okay, Day. Ulit, si Roy Sipolito ito mula sa Stockholm, Sweden. Okay, so nire-record natin itong kwentuhan na ito kasi mangangamusta lang kami kung kamusta na ang Bacolod. Sa Bacolod. Di ba taga Bacolod ka, di ba? Opo, taga Bacolod po. Nasa Bacolod ka mismo, Day, ngayon? Nasa Bacolod ka? Bali, ari ko di subong sa Nasugbu, Batangas. Pero Bacolod ako nagdako. Aha, okay. Kasi nung dati natira ako sa Bago City ba? Ayan, so... Okay. Binalbagan kami. I see. Naku, alam mo, sa totoo lang, namimiss ko talaga yung ano tawag dito? Yung Lapas Batchoy. Wala, hindi ko makalimutan talaga yung Lapas Batchoy. Ay, naku, Lapas Batchoy, wala po ako masasabi dyan, napakasarap. Ayun po yung pinaka una-unang special recipe ng Bacolod, yung Lapas Batchoy. Dili ko talaga makalimutan, Day. As in talagang yun lang. Tapos talaga yung... Kasi mga year 2000 yun, so medyo... Inabutan ko pa yung lumang airport. Doon sa... dito sa Sumag. Oo. Tapos Sumag. Yes. Tapos naalala ko lang yung... sabi ko nga nung... Tagalog kasi ako, Day. Tapos yung... Sabi ko, bakit palaging umuusok sa afternoon tsaka yung palaging may chicken? Yun. Kasi yung pala yung hindi pa nakakarating sa Manila na masyado yung inasal. So nung nakakakain kami, sabi ko iba pala pagkain doon. Tapos yung patis, dapat sasabihin mo Rufina. Tapos yung daw toyo, patis. Di ba? Parang ganun yata yun eh. Kasi yung... yung toyo. Ang toyo sa probinsya, patis. Oo. Kasi natatawa lang ako nung sabi ko nga yung kakong kumain kasi kami dun sa, di ba yung, meron kasing kainan nung dati sa may water, yung parang dampa ang tawag, may iba pang tawag dun sa Dampa, ano? So, pala-pala. Sa pala-pala yun. So, mag-assemble sila ng pagkain, yung may batuan, etc. Tapos yung office mate ko na bayot ba, nag-request ba ng patis, ang dumating sa kanya toyo. So, yun ang isa sa hindi ko makalimutan talaga kasi natatawa ko kasi yung pala, pag patis, Rufina sasabihin mo. So, Rufina. Oo, tapos yung batuan nga, sabi, oy, walang sampalok dito, batuan. Yes, delicious. Batuan. Ayun, so, ano ginagawa mo ngayon sa Nasugbu? Bali, taga diri ang aking napangasawa. Oy, long hair, naku, Yes, ikaw, talagang nagpakidnap ka talaga ng malayo, Mas maganda yun sa malayo kaysa sa malapit.
Uy, naku, parang may pinanggagalingan to, Day. Huwag kang mag-mention ng mga names, ha? Bawal yan, ha? Bawal yan. Ayun. Ano tawag dito? Paano kayo nagkakilala, ha? Paano kayo, ano lang? Yung little... From Pasig City. Nagpasuroy-suroy ka sa Pasig City, tapos nakita mo yung gwapo. Tapos sabihin mo, ayan. Tuwali ka dito. Ganun ba yan? Ganun. Hindi man sa muna. Oy. Sino, sa Pasig, paano kayo nakita? Yung magkasama kayo sa trabaho o kapitbahay or something? Bali, kapitbahay. Ikaw talaga lang dinadaan mo sa ganda ng ngiti na lang siguro yan, Gisa. Hindi naman siguro. Malakas ang Okay yan, good yan. Meron kayong mga kids, Day? May only one kids. Ayun, hindi. Yes. Ilang taon na yon? My kids is 19 years old. Oy. Aba, ano na pala, may edad na pala yun, alam mo? Oo, kasi bata pa nag-grab pa eh. Siyempre. Kasi tawag dito, doon sa picture mo kasi sa Facebook, parang mga 22, 23 lang siya eh. Di ba? Ay. Tsaka mo, parang kang pagod eh, kasi nakasandal ka ba doon sa parang sopa yata ito? Yun sa profile picture. Bintana namin. Ikaw Good. Kailan ka huling nakauwi ng Kailan ka huling nakauwi ng Bacolod, Day? Last 2003? Last year? Aha, good pala, good. Ala ko naman hindi kasi di ba yung mga iba hindi matagal bumabalik. Ayun. And then, basta Uy, Day, naman palihog lang yung mag-greet ka naman doon sa mga relatives ni mo. Tapos padala ko sa iyo yung link pag natapos na ito. Tapos iano natin, ha? Kasi ang format kasi nung show natin, Day, para kasi tayong radio program. Tapos nagtatawag tayo ng mga Filipinos na friends ko sa Facebook. Hindi naman tayo nang paprank, naglolo ko. Kaya lang, nangangamusta lang kung kamusta nasugbo. Sa case mo, kamusta nasugbo. Teka time, ang nasugbo mo, malapit sa Bulkan ba yan? Medyo malayo-layo siya sa Bulkan Taal, Tagaytay. Malayo ka doon, hindi safe ka naman dyan? Okay naman po. Good. Hindi kasi, di ba, parang, hindi kasi ako masyadong familiar dyan eh. Paano, so, hindi naman kayo affected pala. Very good. Okay, so, palihog lang, paki-greet lang yung mga relatives mo sa Bacolod, sa Nasugbu, tsaka kung may naiwanan ka pa sa Pasig ba. Okay, thank you. Greet ka na, Day. Yan, yung gabi sa taga Bacolod, sa Dizon family, yan, kamusta ka mo dira? At sa Pasig City, sa aking tita at tito, may tatay, yan, Dizon family din, at Sandoval family, and thank you very much. God bless you all. Ayun, nako, Maraming salamat. Yes, nako, thank you very much, Daga. At nako, thank you. At regards sa mister mo, tsaka sa isa lang talaga anak mo, no? Opo, isa lang. Day, bakit naman matipid ng isa lang? Kakapigado gid budlay magpadako sa bata. Mahirap kasi yung walang reserba. Ayaan mo na. Basta importante mahalaga, mayroon na. Okay, di matatapos na pala yan, 19 years old, di ba? Oo, for sure college na siya. Ano ba kinukuha bukod sa boyfriend, girlfriend? Ano ba yung lalaki, babae? Babae po. Huwag muna mag-asawa, ha? Huwag muna mag-boyfriend. Oo, wala naman siyang boyfriend. At ang boyfriend niya po ay ang kanyang pag-aaral. Good. Huwag mo masyadong aayusan yung anak mo para hindi ligawan. Siyempre naman, ikaw naman, nag-aral ka rin naman, di ba? Lahat ng mga magaganda, nililigawan agad, di ba? Oo. Diba? Oo.
Tanggalan mo ng ngipin, lagyan mo ng kuto, tsaka ano pa? Karapata. Oh, ayun, nako, sigurado ako tatandang dalaga yan, Day. Walang magkagusto dyan. Di, joke lang. Pero alam mo naman yung ibig kong sabihin, di ba, Day? Ayan. So, mga kaibigan, wag kayong agad mag-aasawa para matupad agad ng pangarap ninyo kasi yan naman ay darating at darating. Tsaka masarap mag-asawa kapag medyo nakakaangat-angat ka na sa buhay. Di ba? Yes. Yes naman. Opo. Madali mag-asawa na ko. Gusto mo mag-post ka ngayon, mamaya may asawa ka na eh. Pero, correct. yes, nako. Magkikita-kita tayo ulit, Gisa, ha? At magtatawag pa tayo ulit, ha? Dagan salamat, Day. Yes, thank you. Gigyan salamat. God bless po. God bless ako. Maraming salamat. Okay, I'll keep in touch later, ha? Salamat. Thank you din. Thank you. Yes, mga kaibigan, thank you, Gisa, for medyo lang magulo yung kanyang signal. Never natin na-encounter pa yun, pero sa tingin ko naka-headphone siya. Something, parang ground, we'll see kung sino ating iba pang pwedeng tawagan for now kasi we're in the middle of our show. At ano ba pwede natin gawin? Ay, nako. Hindi magaganda itong mga ano natin ito. Itong mga music natin, palitan natin ng maganda-ganda, ha? O ilagay natin sa yung medyo happy. Yes, maglo-load lang tayo sa ating mixer para lang tayo ay okay, gulatin natin ang sa ating mga sarili and let's see kung ano ang mga palabas natin dito. We have like 10,000 music. Okay, mas maganda-ganda to. Slowly but surely dito lang sa The Kaibigan Podcast. Maraming salamat po for tuning in. Kahit saan po kayong sulok ng mundo, kami po ay nagpapasalamat for tuning in. Maraming salamat po. It's a good evening sa Pilipinas ngayon. Mga mag-aalas 10 na ng gabi. Mag-aalas 4 na dito sa Europe. So, Italy, Germany, France, mga ganyan. Magkakamukha ko kami ng oras dito po sa Sweden. At of course, umaga na po ngayon sa North America, if I'm not mistaken. So, maraming salamat po sa inyo lahat. For now, let's greet some friends of ours from, let's see, Maria Lynette, Doming Basalo, Boyet Cirelis, Evelyn, Angelo Marisigan, si Rolly Polly from Rome, Corina Aniban, Marie Alaro, Lisa Bautista, Norlita Coral, at mga nako, ito ladies and gentlemen, ito yung tinatawagan natin. Yes. Oy. Yes. Kumusta po? Ito, sweetheart, nagre-record ako ng podcast ngayon, so ikaw ang isang special guest ko, ha? Okay, Wow. Oy, audio lang to, ha? Huwag kang mag-alala, huwag ka na mag-ayos yan. Alam ko na maganda ka na. Kamusta ka na, Russell? Okay naman po. Ito, working. Dito sa gabi, sa Philippines, ganyan. Ano na bago sa atin? Puro ka pink ngayon na. Tao na imbis ho na akala ng iba ay mas nakakatulong pa ho sa lipunan kaysa sa iba. Yun naman po yan. So, yes. Ano lang ho sila, kuwela lang, tsaka palagi ho silang masaya. Hindi ko alam kung bakit sila palagi masaya, pero alamin natin yan. Russell, matanong lang kita kung paano simula ba nung maliit ganyan na tayo? Hello? I guess, kasi parang feeling ko, ganun na talaga eh. Hilig ko na yung mga Barbie. Hindi ko alam, normal yun. Parang lahat ng pambabae gamit gusto ko, ganun. So normal siya sa akin. Ikaw yung alam na ng mga kamag-anak mo maliit pa lang iba na iba na lakad. Ganun talaga. Yes, tapos mahilig akong kumanta, tapos mga kanta ko, yan mga Whitney Houston talaga na kabataan. Hindi mo naman dinanas yung may kamag-anak ka na pinipray over ka o kaya nilalagay ka sa tubig ng drum. Wala ka naman doon? Ay, wala namang gano'n. Pero binubugbog ako ng tatay ko kasi ayaw naman niya kasi bakla ako eh. Nung kabataan, yes. Ayaw niya rin kasi natutukso ako, gano'n. Oo, pero hindi eh. Kasi yung mga panahon nun, gano'n naman talaga, di ba? Ngayon, wala na.
wala nang sumisigaw ngayon na, ay, bakla, wala nang ganun. Hindi na issue ang pagiging bakla. Noon kasi issue yan. Ayo, parang ganun. Di ba ngayon hinahabol na kayo ngayon ng boylet, di ba? Oh. Dahil siguro pag may pera ka. Okay, sasabihin, baka naman may pasapatos ka dyan. Ano ba, meron ka bang scholarship available? Mga habol na yan, gipit ang tawag doon. Aha, gipit. Nako. Yun. Hindi kasi, curious lang kasi kami dahil dito sa, marami kasi kami mga, tawag dito, marami kami mga listeners na may mga anak na sabihin mo na pinagdududahan, meron ka bang pwedeng ipayo doon sa mga parents kung paano matanggap yung pagiging something na ganyan sa buhay? Dapat naman kasi tanggapin yun. Wala namang kayong magagawa, yun ang binigay sa inyo. At the same time, hindi naman krimen ang maging bakla. Pangalawa, at the end of the day, kung ano yung pinakita mo sa anak mo, yun ang matatanggap mo eh. So kung asal-aso ang pinakita mo sa anak mo noon, nung kabataan niya, ganun din ang ipapakita niya sa'yo pag tumanda ka. So, alam mo yun. So, whatever diba parang kung ano yung tinanim, yun yung aanihin mo. Ganun yung eksena niyan eh. So, nagiging fruitful ang buhay ng bakla kapag mismong magulang niya yung tatanggap sa kanya. Kasi outside the spectrum ng pamilya, may mga pangungutyanan, may mga challenges na idadamay pa doon pati yung pamilya. Mahirap kaya maging bakla. Kala nyo ba madali? Hindi Oo nga, hindi. Nako, ako, sa totoo lang mga kaibigan, madalas po ako mapagkamalang bakla kasi unang-una, lumaki ako sa pamilya na puro babae. Tapos, hindi ko naman akalain na yung mga natututunan ko tsaka pagsasalita ko, kasi yun ang naririnig ko, kasi biyuda agad ang mother ko kasi. So, maliit pa lang ako, tatlong babaeng kapatid, isang ina, lahat ng hayop sa bahay ay babae. Siya. Allah. Ayun po yan. Paano ako nakaka-relate po ako niyan? In the end pala, ako pala'y autistic. Paano pala ako ganito? So, yes. Baliw-baliwan ka lang. Okay, baliw pala. Hindi kasi, alam mo, sa totoo lang, Russell, kung hindi mo napupuna, no? Karamihan naman yata ng mga bading sa Pilipinas, mas nakakatulong pa sa pamilya kaysa sa pabigat. Oo, kasi yun innate sa mga bakla ang mag-care sa family kasi yun yung hinahanap namin lagi, pamilya, yung tatanggap sa amin. So pag tinanggap mo kami, doble yung balik namin sa inyo kasi yun na nga hindi na nga kasi kami masyadong tanggap sa labas ng lipunan, you know. Na hindi mo masasabing tanggap kami. Ang dito, kumbaga ang term dyan is hinahayaan, parang kung hindi acceptance ang tawag dun eh. Parang pinagbibigyan, ganun na lang eh. Hindi mo kasi masasabi. Kasi up until now, wala pang SOGI bill sa Philippines eh. So sa Philippines lang yan di ba? Damot. Sorry for my term, but it's true. Hindi, totoo naman. Ayun. Parang yan ang sakit ng Pilipino, gusto nila sila lang yung masaya, yung iba hindi. So yan ang sakit na alam mo yon. Pero at the end of the day, sa mga bakla naman sila naghahanap ng saya pag may gusto sila na kainuman, mga bakla kasi masaya. Di ba parang mga yun nga, sakim sa kaligayahan. Gusto nila sila lang yung masaya. Ginagawa kaming payaso, ginagawa kaming normal, nangyayari pa rin yan eh. Alam mo yon, yung ikaw pa rin. Yung gusto nyo maging masaya, tapos maya-maya bubulungan nyo, maglabas ng pera para pangbili ng pulutan, whatever. Ganun yan eh. So, ginagamit. Yun yung term. Ginagamit kami mga bakla. Kaya, dapat din talaga mag-ingat ang mga bakla ngayon na huwag kayo magpagamit sa mga ganyan. Dapat matalino tayo. Kasi yun ang lamang natin eh. Mga bakla, mas matalino tayo. Oo. Which is totoo. Sa totoo lang, madalang kong makakita ng bakla na walang talent. Sa totoo lang. Yeah, kasi sobrang, when you're oppressed, and you are yung parang masyado kang inapi, you always rise to the occasion para kaming mga phoenix.
patayin nyo kami ng patayin, babangon at babangon kami, mas maganda. Ganun ang eksena ng mga bakla. Wow, papatayin na. Talagang mabigat papatayin na. Ano kayong mga insekto? Diba pag namatay, biglang, diba nasusunog, mumukhang parang ganon. If they know the life of the Phoenix, mga Phoenix magiging mas maganda habang yung nagre-reborn, ganon. Aba, alam mo yun. Kita mo, tsaka mga kaibigan ko, mapupunan nyo, karamihan po ng mga Becky, very articulate sila, tsaka marunong silang magsalita na yung kaya nila na-express sa kanilang sarili. Yan naman po mga kaibigan. Ano naman talaga pag naaapi ka yata, ganun yata siguro. Siguro nga. Baka, alam mo, parang blessing rin siguro yung pambubuli, ano? Kasi hindi natin pwedeng sabihin i-accept ng pambubuli, pero yes na meron siyang kumbaga at the end of the rainbow, kumbaga parang for example, ang diamond dumadaan sa rough na mga pagsunog at pag lahat ng high temperature para maging magandang diamante. So probably ganun yung nangyayari sa mga bakla. And kahit tanggalin na rin din natin yung term na doon sa mga bakla, yung halimbawa lang for yung mga black people sa ibang bansa, mas magaling silang kumanta. Bakit sila mas magaling kumanta? Kasi aping-api sila, doon nila na-express sa pagkanta yung nag-teach nila sa buhay. Ang galing-galing kumanta ng mga black people, in fairness. Walang tatalo sa kanila kasi yung soul nila yung maganda Alam mo yun yung nailalabas through their songs. So, yeah, ganun. May hugot. May puso. Yun. Ayan. Ganun lang yun. Yan yung magandang example dyan. Hindi lang mga tukos sa mga bakla. So, the more mong inaapi ang isang tao, the more siyang umaangat. Hindi rin kasi natutulog ang nasa taas. Alam niya. Alam niya. Alam niya. Bilog ang mundo. Baka hindi nyo nahalata. Bilog ang mundo. Hindi. Tsaka may bayad kasi yung pag nalapit ka ng tao, o kaya may maganda kang ginawa sa tao, bumabalik rin pala yan. Kung na-experience. Kasi sa totoo lang, lahat ng bully sa akin, patay na. Sa totoo lang. Diba? Kaya nga, you report your song. Diba? Hindi ko alam kung nagpapatay ng mga yun, ha? Kaya alam mo, maikli lang ang naging buhay nila, pero hindi ko yun pinili. Natukhang yung iba Tsaka yung mga nagsasabi ng mga bakla noon sa mga bakla, ngayon namamakla na rin. O diba, ganun din. Paulit-ulit. May karma rin. Diba? Para ba yung sa sinubo mo rin yung yung ginawa mo. Ngayon, Russell, ngayon naman ano ang long-term na plano natin sa buhay? Kasi si Russell po hindi naman natin pwedeng sabihin is aspiring na comedian or aspiring na performer. Ano ka ba? Mas more on comedy ka ba o more on total package na entertainer tayo? Hindi naman ako sumasayaw. Siguro may little bit of acting. Pero masasabi kong isa akong sa mga premier na parte ng sing-along bar. So, yan. Sa pag-hosting, mahusay naman ako. At sa pag-awit, mahusay naman ako. So, yun. Nagpapatawa. So, normal lang na one of the prime people na hasang-hasa sa ganyang mundo. Pero, syempre, dumating yung pandemic and everything changed 360 during that time. So, I have to adapt on the situation we're in. I had my new job. Nakakuha ko ng job na parang mga bakla, utang na loob kung sino yung nag-aruga sa kanila, inaruga ako nitong trabaho. Hindi ko ngayon naiwan. Then I did grow and I became from a normal employee and manage people na. So, nag-grow ako sa business ko. So, ayoko na siyang iwan. Parang feeling ko kasi pag iwan ko, babalikan ako ng karma. Yun kasi yung tinatawag na karma. Oo, tsaka parang pakiramdam mo nahiyang ka dyan. Siguro nahasa, pero siyempre namimiss ko pa rin mag-perform. Iba pa rin yung pag-perform. Kasi yun yung ikaw yun yun yung pagkatao ko. Etong ginagawa ko ngayon is trabaho.
So, ito yung trabaho ko. So, ganun. Kaya lang, I need to have a choice. I need to make a choice. Oo naman. Hindi kasi, napapaliwanag ko lang, Russell, kasi sa totoo lang mga kaibigan ko kasi after the pandemic po kasi nagbago po ang taste po ng audience sa buong mundo, hindi lang po sa mga Filipino. So, hindi pa po nakukuha yung kung ano yung hilig ng tao ngayon. At napunta lahat sa online kasi. Yun naman siya. So Russell, so ngayon, nagko-concentrate ka muna dyan sa ginagawa mo ngayon, di ba? Yeah, oo. Kasi wala rin naman akong choice. Tsaka dito ako may pera. Kinikita ko pang pick up, pampakain ko sa aso ko, pambayad ng bills. I can buy the things that I want now. Hindi ka tulad nung nagpe-perform ako, kailangan ko pa ilang din sa customer. Hindi mo senior term di ba? And yan, so nakakatanggap pa rin naman ako ng mga gigs sa ibang, kumukuha pa rin naman sa akin. Taga tayo, ikaw ba work at home o pumupunta ka sa isang parang office? Ay, wala, work from home. O, kita mo, ang ganda, no? Tapos ang ganda-ganda. Mga kaibigan yung kanya kasing setup kasi pink. Yun naman po yun. Ang ganda-ganda. Opo. Nakakatuwa kasi, tsaka mukhang mamahalin talaga. Pink lahat. So, ayan. Ganun talaga, I love pink Talagang pink. Pinagtuunan ko na ng tendoon kesa ipapunta pa kung saan-saan, di ba? Ano naman, kailangan doon ka sa maayos pupunta. Hindi ka dito sa mga bisyo, droga, mga ganyan. So, pupunta ka doon sa kamatalan na safe ka, na iaangat ka. Ganun dapat ang mga bakay. Aba, yung pala, kasi like I said nga, even here ngayon, talagang wala pang nagpupunta dito na nagkiklik, pwede na lang yung mga malalaking networks na nagpapadala ng artista. Pero, alam mo naman yun, may puhunan sila, tsaka hindi naman yun kumikita masyado So, ayan na. Ngayon, Russell, i-feature ka namin ulit, tsaka magsasama ka ng iba nating kaibigan, gagawa tayo ng LGBT special para sa magagandahan. Okay? Okay, why not? Sige po. Yan. Sige. Basta ganitong oras ka palagi, more or less. Free oras ka ba nag-uumpisa sa trabaho? Gantong oras po, 9 o'clock. Okay. Dito sa Philippines. Oo, pero pwede naman siguro earlier para prior to my work para medyo mas mahaba-haba oras natin. Let's see. Let's put that on our schedule. Okay. Basta mag-usap tayo soon tapos tsaka natin i-schedule mo ito, ha? Okay. Para mag-umpisa ka, ha? Ayan po si Russell Dionela. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Salamat po. We love you. Bye-bye. Bye. So ayan po si Russell Dionela po yan. Ang isa po sa matagal na nating kaibigan at supporter po yan ng The Kaibigan Network. At hopefully makakasama ho natin siya dito sa Europe natin na mga activities po dito sa The Kaibigan Network. Kasi doon po hindi po familiar sa The Kaibigan Network. The Kaibigan Network is parang isang free streaming service na ilo-launch very soon. At nag-uumpisa pa lang ho kami ngayon dahil napuna po nung aming investor, kasi nagtatrabaho lang po kami sa TKN, na hindi pa pwede puro galing lang sa Pilipinas ang entertainment. Kasi imposible naman na sa dami ng mga Filipinos na nakatira sa abroad, walang may talent, walang may itsura o wala bang hindi naman siguro papantay, pero yung bang kumbaga may maipagmamalaki. Like for example, dito sa recently na ginawa lang na Asia Pacific na beauty pageant po sa Pilipinas lang, about 2 nights ago, pumasok sa top 10 yung anak po nung friend namin na tiga Sweden, sa top 10 first beauty pageant niya na yung talagang sinalihan niya na yun, siguro, Diyos ko, kakabahan ka talaga kasi usually po yung mga sumasali po dyan talaga nag-uumpisa kung saan-saan, yung iba yung mga iba-ibang mga pageants na sanilihan, paulit-ulit, at talagang hindi mo naman masisisi kasi hinahabol nila yung mga pangarap nila. Pero this stunner from Sweden, huwag na natin sabihin kung ilang taon, pero napakabata po siya talaga pa. Nakapasok siya sa top 10. At kung hindi ako nagkakamali, parang mga 2 months lang ang preparation. Kasi kailan lang siya nanalo
para mag-qualify para makasama doon sa tinatawag na nating Grand Finals na ginawa diyan sa Manila last 2 days ago. So, kararating lang nila today. Pagod pa si Mami tsaka yung bata. So, saka na natin sila iimbitahin at kakausapin. Hopefully, magkakaroon tayo ng special video interview sa kanya para naman makita ninyo na like I said, maraming mga Filipinos, Filipina na talented dito. And yun ang gusto namin i-feature. Yung gusto namin ilayo rin sila sa masamang influensya. At hindi nila makalimutan yung Filipino culture. So yan po ang isa ko sa mga aims ng The Kaibigan Network. At libre po yan. Pag lumabas na po yung website, para lang ho kayo nanonood ng Netflix. So lahat po ng mga events, kung pala kayo ay nag-organize ng mga events po niyan, please get in touch with us kasi gusto namin na i-feature yung mga shows ninyo para mas makilala at dumami ang magko-cooperate at magko-collaborate po sa inyo. Ganyan po ang sisti po ng show business. Hindi po yung kami-kami, tayo-tayo, mga barkada ko lang, kamag-anak ko lang, tiga-probinsya ko lang ang magko-cooperate kayo. Hamunin ko kayo, kung ang ating sistema sa Pilipinas ay working, magugulat na lang kayo na bakit hanggang ngayon tayo ay hirap pa rin hindi tayo nagkiklik sa maraming bagay. Di ba? Kasi kung mapupunan ninyo yung mga iba nating mga kaibigan po ng mga iba-ibang mga nationality dito sa abroad, sila po ay namamayagpag sa kanilang mga communities kung saan sila mapadpad. Okay. So, karamihan pa ang mga Filipinos, kung hindi kayo maniniwala, palagi tayo na sa employee side ng buhay. At, pero ang ating mga pangarap ay pang-employer side. Yes po mga kaibigan. So, gusto ko lang sa inyo paliwanag kung ano ang pagkakaiba ng buhay nila sa buhay natin. So again, we would like to greet Doming Basalo. Naku, maraming salamat. Ang ganda ng kwentuhan natin kanina dyan. Tapos, maghanap tayo ng mapatatawagan habang let's see kung if we could find somebody who could theoretically baka hindi busy, mga ganyan. Ako maraming salamat po kung pagbibigyan nyo kami. Walang lumalabas sa ating mahiwagang messenger. Yes po mga kaibigan. Gusto kong paalala sa inyo na yung mga tinatawagan po namin ay friends ko na sa Facebook. Kasi alalahanin niyo, hindi naman natin matatawagan kung hindi ko siya friend. So, si Mama Rene Salud. Nako, yung fashion designer po yan sa Pilipinas po yan. The fashion advocate po. Nako, maraming salamat po. Good evening. At nako, nabitin yung kwentuhan natin with Russell pero tutuloy pa natin yan. Ano pa ba ang pwedeng unahin natin itong mga sino ba itong mga ako sa totoo lang alam mo sa totoo lang hindi ko minsan matandaan hindi ko matandaan lahat ng mga nakakausap natin pero ako nagpapasalamat kasi hindi po sa yung bang ano ba tawag din nagpaplastikan lang sa dami kasi hindi mo makilala. Si Rod Navarro Jr. Natatandaan niyo si Rod Navarro Sr. yung ang papel niya sa showbiz sa Pilipinas yung para bang palaging maporma, mayabang, may angas na ganyan na saksakan ng gwapo. Yung anak niya po kasi minana talaga yon. So, yes po, minana niya po yung talent na yun pero in real life okay na okay si Rod na yan. Kaya lang, kumbaga, doon kasi nakilala yung tatay niya at doon rin niya na marami siyang skills na natutunan doon. Kasi bukod tangi sa bawat po showbiz industry po, meron po kasing mga unique characters, unique na artist po na lumilitaw po talaga sa mga industriya na ganyan. Na yun po yung nagpapaganda. Hindi ko kasi pwedeng lahat po ng mga artista puro pang rom-com, love team, mga ganyan. Hindi rin pwede lahat action stars. Kailangan yung action star may babarilin, di ba? Hindi, totoo yan. Huwag mong sabihin hindi. No. Totoo lang po mga kaibigan. So, naging parang image tsaka papel ni Rod Navarro Sr. yung para bang
kaibigan kasama na yung mistisuhin na gwapo, na saksakan ng yabang, na para bang may karapatan magyabang. Alam niyo po yun, ang isa sa mga kahawig niya na katulad ni Joey Marquez doon sa Palibhasa Lalaki. Mga ganyan po ang mga ano niyan yung mga dating niya. Pero mas maganda po yung presentation ni Rod Navarro noon sa papel niya. Talagang sa isang bagay, isang banda nakakainis siya, isang bandang natutuwa ka, pero kung gano'n na nagiget mong kumbaga yung reaction doon sa ginagawa niya, ibig sabihin nung napakagaling niyang actor. Kasi napapaano mo napapaniwala mo na, di ba yung si Gladys Reyes? Di ba? Yes po, di ba natatandaan si Gladys Reyes, yung kalaban niya si Juday? Di ba lahat ng tao galit na galit kay Gladys Reyes po nung araw po yun? Hindi ko na lang mo matandaan mismo rin dahil hindi naman po ako nakakapanood madalas nung telenovela na yun ni Gladys Reyes tsaka si Judy Ann Santos po nung maliliit pa ho sila o medyo mga pre-teens pa silang ganyan. So si Judy Ann ang bida, si Gladys Reyes po yung parang kontrabida na, ewan ko kung step-sister sila dito pero sa sobrang galing po ni Miss Gladys, talaga po kahit po off-camera nung mga panahon na yun, ang tao napipikon sa kanya na nadadala yung character doon sa palabas sa totoong buhay po. Pero kung magugulat kayo ngayon, of course sila magkaibigan ngayon, of course. Si Miss Gladys po, malayong malayo yung kanyang persona na totoo kaysa doon sa character. So ganun siyang kagaling. Ganun siya kagaling na mag-perform. So nakakabilib po yun. Yun ang mga signs po talaga ng kung gaano kabait at kung gaano ka ano pa tawag dito? Kung gaano kagaling umarte ang isang tao. So, we'll be right back after a few reminders lang po. Dito po sa The Kaibigan Podcast, ako po si Roy Siporito.
nagbabalik po tayo ulit dito sa The Kaibigan Podcast right here at TKN po. Maraming salamat po for joining us right now. It's wet, rainy, cloudy, cold afternoon po dito po sa Stockholm, Sweden. Ngayon may tatawagan po tayo ngayon si somebody from Cebu. So tawagan natin to. Okay, sana maganda signal po. Yes, boy, maganda signal. Okay, let's see. Okay, tawagan natin. It's 9 o'clock, mahigit na po sa Pilipinas. We're calling somebody from Cebu. Yes po. Okay. Hello? Hello, Rose? Si Rose to? Oo, nga naman. Ay, oo nga pala. Yes, hi si Royce Polito from the Kaibigan Podcast ngayon. You just joined the show. Like I said, nung nag-message ako sa iyo kanina, kamusta lang kami sa mga friends natin sa Facebook all over the world. Ano lang to, parang radio show lang ha, pero recorded lang muna sa ngayon. Okay, so busy ka ba, Rose? Oo. Busy ka ba? Well, hindi naman. Bakit? Like I said, yung para ba akong yung DJ ba sa radyo? Okay? So ngayon, mangangamusta lang, Day. Mangangamusta lang. Oo. Ayun, nangangamusta lang. So, kamusta ang Cebu? Kamusta ang Cebu? Okay. 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 Yung mga good vibes lang ng mga kwentuhan lang. Walang Okay naman. Okay. Takot kasi ako baka scammer. Unang-una, tawag lang to. Hindi naman ako maghingi sa'yo ng load. Okay. Kwentuhan lang. Hindi. Kasi alam mo naman. Walang problema yun, Day. Walang problema. Like I said, paano nga, saka naman nakakita ng scammer na nagpakilala sa iyo. Diba? Yun. So, ano ko lang sa'yo, saan kang mismong Cebu City ka, Day? Mismong Cebu City ka? Mismong Cebu City ka, Day? Kasi dito ng mga ibang kasi alam. Medyo pangit ang signal eh. Nagiging choppy ka, Day. Nagiging choppy. Ayun. Hello, Rose, ayan. Like I said, ganito, tawagan kita pag maganda-ganda signal kasi para hindi tayo magkaintindihan. Okay? Next time na lang, Day, kasi parang hindi maganda yung signal, sayang ang oras ni mo. Okay? So, like I said, hindi ako magbenta sa'yo ng kahit anything. Okay. Yan po mga kaibigan ako. Unfortunately, hindi maganda signal doon sa area niya sa Cebu. Tawag na lang tayo some other time. Wait, mini-message ko lang siya para naman hindi isipin na Kasi po, kami hindi kami na-o-offend na mapagkamalan minsan na scammer. Kasi yung mga scammers, ginagaya yung mga legitimate katulad po namin. So, kami po tumatawag lang para kamustahin. For example, kung nasa Japan ka, kamusta ang Japan? Kamusta ang buhay dyan? What is like a life of a Filipino sa Japan? Yun lang naman po. Hindi po kami magtatanong yung mga malalalim na mga istorya. Katulad yan. Ayan. Like I said, salamat sa tawag at salamat sa panggamusta. Ingat kayo dyan. So again, Clint Rose, daghang salamat for being a good sport. Problema lang nga yung signal kasi mahirap ba. So, hindi ako nag-aalala siya na baka kami ay mga scammers kasi karapatan niya yon. Tsaka paminsan-minsan rin alam ko may mga nanggagaya sa amin. Pero like I said, dito po naman kwentuhan lang. So if you have been listening or been familiar with our podcast, nakita nyo naman po. And like I said, hindi naman ako makakatawag sa isang tao sa Facebook kung hindi ko siya friend. So that's imposible naman po na
Tsaka usually ito, sinusubukan lang natin, nagpapaalam naman tayo ng maganda. So, for now, we'll see something else. We'll try to find somebody na pwedeng kausapin. Eto, tawagan natin to kung makakatawag tayo dito, ladies and gentlemen. Okay. So ngayon mga kaibigan, pag-usapan naman po natin again, kami po ay magbabasa ng konti dito sa mga post ng mga friends natin sa Facebook. Kung paano. Christian Ibarola. Hi. Nako, maraming salamat. Oy, nagkakape siya. Yun ang nakalagay niya. Julie Roseanne Paul Knowles from the United Kingdom, Lancaster, United Kingdom. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then also, maghanap tayo dito. Okay. Natatandaan niyo itong si Arnel Kaluga, yung ating Filipino fashion model na mayroong travel agency sa Pilipinas. So, don't forget to join him. Arnel Kalugay. Yes po. Maraming salamat po sa inyong lahat. We'll see each other soon somewhere else, somewhere. Okay, let's see. Si Direk Glenn Infante. Naku, maraming salamat po. Naku. Yeah, Glenn Infante, you know who you are. Ayan, let's see. Okay, yung mga, kung gusto nyo nang sumali sa mga, sabihin na natin medyo worthwhile groups na mga sa Facebook po, itong marirecommend po ko po sa inyo ay itong Bicol Native Tree Enthusiast. Yan po mga kaibigan. So, you don't have to be from Bicol, hindi naman po sila puro Bicol ang salita or something. Pero maganda po kasi dito, baka gusto niyo, interested kayo sa mga local trees natin na yun ang dapat natin tinatangkilik most of the time kaysa doon sa mga imported. Kasi mas nakakatulong po yung mga local trees kasi sila po yung talagang sabihin na natin original residents po ng Pilipinas. So, dyan po. Che Tolosa at the Sela Gardens Hotel in Pasay. Maraming salamat. Tapos, also itong grupo nito, Vintage Voltes 5 DX. Yan po, kung kayo po mahilig sa mga cartoons na ganyan, mga cartoons, anime, mga robots po na ganyan, mga collectibles, check them out. Yan po. Like I said po, lahat po ng mga opinions expressed by our guests and other third party po na tao is not indicative po of the views and positions of the TKN or any of its shows or employees po mga kaibigan. So ang ibig sabihin lang po noon, kung ano po yung sinasabi po ng mga guests po namin, hindi po ibig sabihin paano namin sila fini-feature kasi ka-vibes namin sila. Yun ho ang pagkakaiba po namin sa ibang mga naggagalito na kampi-kampihan, may favoritism. Kami po, we try to give you all sides of the usapan. Yan po, yan. So, minsan may, di ba, minsan may sinasabi ko sa inyo yung, katulad nito, si Mutya sa vlogger. Ito po yung, para siyang albularyo na gumagawa siya ng, how do you call this? Gumagawa siya ng mga anting-anting. And I know na may mga tao na sabihin, kalokohan lang to o hindi naniniwala. Probably not, probably yes. Wala hong makakapagsabi eh. Okay, so hindi mo naman pwedeng sabihin na yung mga taong bumibili nito puro mga first timers, hindi po eh. Tsaka yung alam mo yun, yung hindi ka naman babalik sa Jollibee kung hindi naman talaga masarap yung Chicken Joy. Alam niyo yun? Diba? Tsaka matagal na ho itong si Mutya sa vlogger, nasa Mindanao po siya. So hopefully one of these days magiging guest po natin si Mutya vlogger na yan. And magkikita-kita po tayo dito sa The Kaibigan Network po. Maraming salamat po na ganyan. Again, let's see kung sino pa natin pwedeng kausapin. At ito pa isa, doon sa gustong magnegosyo, rabbit breeder in the Philippines. Nako, kamusta kayo dyan? Katulad nito, may nakikita ako na post to. Like I said, binabasa ko lang ito sa Facebook. Meron nangangailangan ng 2,000 head ng rabbit. Pangkatay, Larga po tayo, Luzon at Visayas at 190 pesos per kilo.
At pagkakaintindi ko yata dito is yung minimum ng bawat isang rabbit dapat is 2 kilos naman. Yun po yun. So imagine mo 2,000 times 2, halos 200 to. For 400,000 something. Or mga ganun. 40,000. Depende po nga pala yan kung ilan ng rabbits ninyo. Pero my God. Hindi ko lang alam kung gaano ka-lucrative ang rabbit farming, pero subukan niyo po, baka kayo interested. Dahil ito yan. Tapos ano pa ang pwede natin pag-usapan dito? We're scrolling down as many kung sino ito mga... Kasi po, alam nyo, hindi kayo maniniwala, ang dami sa Facebook na nagsasabing digital creator pero ayaw naman mag-cooperate. Paalala ko lang po sa inyo, hindi pwedeng, yung iba kasi akala nila basta gawa ka lang ng gawa ng video, kahit tumayo-tayo ka lang, konting kembot-kembot, okay na. Tapos, sabihin mo na lang na ini-expect mo malaki kikitain mo or may manonood sa'yo. Hindi po ganun kadali. Explain ko lang po sa inyo ng konti. Di ba kahit yung mga sikat na artista nagpo-promote ng kanilang mga pinikula? Kahit sikat na sila, kilala na sila. So, ganun din po ang anybody else. At yung ma-invite ka na mag-collab ng iba pa, it's a sign that you're growing. Huwag niyong tanggihan. Yun naman po yun. Huwag niyong tatanggihan. Kasi it's an opportunity for you to be known better. Yun naman po yun. Huwag niyong isipin na ako lang, kayo lang. Na it doesn't work like that. Sa showbiz po, hindi ho pwede yung solo mo lang, ikaw lang, grupo mo lang. Wala hong kukuha sa iyo. Yan po ang sigurado po ko niya. Marami nang sumubok na artista, yung mga yung tinatawag nila lumaki ang ulo, ay ganyan po ang siste at hindi ho nagtatagal sa showbiz. Yan po sinasabi ko sa inyo. Pa yung kapatid ko lang sa inyo, pag sinabi niyo digital creator kayo, tinawagan namin kayo, sagot, makapagkwentuhan tayo, wala naman mawawala dito as long as ang tinatanong lang naman namin is nothing personal. So katulad nun, ano ba naman po masama kung tanungin natin kung kamusta na Sugbo, Bacolod, Cebu, Germany, Poland, kung saan man po kayo nakatira, kung nasa barko man o kung nasa gitna ng dagat Yun po yun Kasi nagugulat ako, sasabihin nito magbasa tayo ng isa. Ito maganda. Hindi natin siyempre babasahin yung pangalan. Meron siyang 6.9,000 followers and she's following 2.7,000 na accounts. Ang nakalagay dito, babae po ako. Ewan ko kung bakit yung pangalan naman niya, works at self-employed. Nako, ito, naalala ko nga pala ito. Pag nakakita kayo ng account na nakalagay na works at the Krusty Krab, medyo, sorry na lang, hindi ko, it's, anong tawag dito? Parang sabihin na natin, medyo red flag. Parang ganyan yan So ito, check-ins niya, Jollibee San Fernando, Pampanga, Subic Freeport Expressway, Marigold Street, Lakeview Homes, Putatan, Muntinlupa City. Yan po yan. Of course, hindi natin babasahin kung sino siya dahil Pero nakakatuwa lang dito kasi hindi naman siya mukhang lalaki pero palaging sinasabi, nakalagay dito talaga babae po ako. So it's kind of like funny and kaya lang ito, pag ito tinawagan ko ito, hindi naman makikipag-cooperate. Nakakalungkot. Kasi paano kayo madi-discover no mas malalaking mga outfits kung hindi kayo, tapos sasabihin niyo hindi kayo ready. You will never be ready, mga kaibigan. Yan ang sinisigurado ko sa inyo. So kung hindi kayo sasabak makapagkwentuhan or anong tawag dito? Yung makapagmasani sa mga interviews na galito, huwag kayong magsayang ng oras na lang kasi I'm very sure hindi tayo magsasaksit sa oras ninyo. Oh yeah, by the way, ito we would like to thank Olivia Rodrigo, isang part Filipina descent na singer po yan from the States. At
yung share niya, yung bayad niya, yung talent fee niya doon sa concert niya sa Pilipinas na part, dinonate niya sa mga charitable institutions sa Pilipinas. Yes, mga kaibigan ako. Olivia Rodrigo, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Okay, I'm pretty sure she doesn't speak Filipino. Okay, Olivia Rodriguez, if you're listening, please listen. Thank you very much for giving away a sizable part of your income from your concert in the Philippines. It was held in the Philippine Arena, so it's pretty big talent fee for sure. But you gave it for charities in the Philippines, and despite almost being like a third-generation Filipino who lives somewhere else and still loves and remembers a part of where you were from. Thank you very much. Kasi we know there are like a couple of Filipino celebrities that pretend to be from somewhere else. Yes, I distinctly remember many years ago, this is one of the worst things I've ever heard na may instant karma. There was like this Filipina who married an Austrian and then became somewhat, got a celebrity status here somewhere. And then every time, of course, she looks not from Europe talaga. And then every time she was asked where she's from, she would always say, she's Polynesian descent. Okay, so... Wow. Feeling niya parang siya si Moana. Yes po, mga kaibigan. Yes. And I think this was like early 2000, so andito na ako noon. And then sumikat siya, nagpalit pa siya ng apelyido, so ang ginamit niya yung Austrian surname na para hindi mahalata. Pero tandang-tanda ako kasi nakakabuisit talaga po eh. And ang nakakatuwa po nito, ladies and gentlemen, yung pala mga islands sa Pacific Ocean, yung katulad nung si Moana, itong Fiji, Samoa, Marianas Islands, Guam, even Hawaii, New Zealand. Alam niyo po pala, yung mga tao nakatira dyan ay galing po sa Taiwan tsaka dito sa Northern Philippines. so magugulat. Yes. Pero sa totoo lang, so no amount of hiding or pretending yung tao na yun ay nakatakas rin. Kasi sasabihin mo, Polynesian descent. What the? Diba? Diyos ko. Alam niyo po kasi sa totoo lang, alam ko yung pinanggagalingan niya kasi na yung sinasabi niya na kung bakit siya, may mga Filipinos po kasi, ito to be honest talaga, real talk, real vibes po ito na usapan. May mga Filipinos po talaga na they found being alienated po yung kumbaga yung feel out of place sa majority po ng ating Filipinos. Yung tipo bang para bang yung some of them hindi sinasadya na they feel out of place. Kumbaga yung, di ba karamihan ng mga Pilipinos mahilig sa mga birthday parties, mga kantahan. Pero itong mga tao nito, for one unexplained reason, hindi sila mahilig doon. Pero it doesn't mean masama silang tao, ayaw nilang mga kumbaga parang hindi sila nakaka-relate, hindi sila na, yung bang typical na nagugustuhan natin mga Filipino na mga ginagawa natin, yung mga kwentuhan, yung mga marites, marikon, at kung ano-ano pang mga ganyan. Tsaka yung buko pandan or yung lumpiang Shanghai, yung carbonara na may cream, at kung ano-ano pa, ay hindi nila yung type. Which is totoo po yan. Lahat po ng mga bansa po may mga mamamayan pong ganyan. Yung bang para bang sa kumbaga sa pusa yung nililigaw nila yung sarili nila. And I think it's a normal part of life. And we just have to respect it. Yan po mga kaibigan. So like I said to Olivia Rodrigo, thank you again very much. Thank you very much for being a very good
for donating and helping and trying to make a difference. Doon po sa mga nakatanggap ng mga tulong po na ganyan, sana po gamitin po natin to the best way possible. Tulungan po natin yung mga tao na they're trying to really help themselves. At wag po natin turuan po yung mga tao na basta nag-iintay na lang po ng tulong at hindi naman po kumikilos, then nothing would happen. So, yan po yan. Payong kapatid po nung isang nakilala ko, hindi mainam po yung tinatawag natin dyan sa Pilipinas na ayuda. Yun po yun. Kasi it promotes, yung bang pag umaasa ka na lang sa iba and then tapos na. Yun naman po yun. So, hindi rin tayo nagtatanda. Meron pong bago po tayo magtampo, bago tayo magalit sa mga naririnig natin, pag-isipan po natin na ganyan kasi hindi po palagi siguro. Like I said do sa earlier mga podcast po natin, if our way of life and our way of thinking at kung anong karamihan ng mga ginagawa natin sa Pilipinas ay nag-click, di dapat maganda takbo ng buhay natin sa Pilipinas. Tanungin po natin because kung maganda kung maganda yung katwiran natin, maganda yung mga patakaran natin, siguro ako maliit pa lang ako, naririnig ko na yung mahal ng kamatis pero hanggang ngayon mahal pa rin ang kamatis. For a country or for a people na take pride na being marurunong daw tayo, magagaling daw tayo, iba daw tayo sa ganito, bakit yung presyo ng kamatis, bigas at kung ano-ano pa hindi nare-remedyohan? So, hindi po palagi natin sisisihin yung gobyerno kasi tayo po nag-elect po ng gobyerno. So, wala po akong pinatatamaan ng mga politicians na ganyan. Pero, kumbaga, tayo po ang naglukluk doon. Although hindi ako bumoboto. Tayo po mga naglukluk niyan. And then, guess what? We hire the wrong kind of people most of the time po. We need po managers, hindi po yung makakatulong, yung puro paulit-ulit na lang po yung sinasabi. Kung magugulat po kayo, wag po kayong magagalit. Sasabihin nila, bulok ang sistema. Hindi ko lang masabi sa kanila ng diretso, kayo lang naman na nagpapalitan dyan. Hindi nga kami nakakapasok dyan sa mga iniikutan yung mundo. Tapos sa amin yung sisisi yung sistema. Kayo ang palit-palit lang naman po eh. Yun naman po yun. So, kung sasabihin nila mali ang sistema, sino ba naman na nag-design yan kundi kayo rin naman po. Okay, so mga kaibigan, umikot na ang buhay ng Pilipinas. Yung dating kontrabida, ngayon na yun ang bida, at yung dating bida ang kontrabida na ngayon. So, nasubukan na natin ng kaliwat kanan gitna. At kayo na po ang sasagot dyan. At ang kinabukasan, huwag niyo pong paglaruan ng kinabukasan ninyo. Dahil natutuwa tayo na nag-aaway-away sila, nagbabangayan, nagpaparinigan, nagpapalakihan ng ego, nagpaparunungan. Alam niyo po at the end, ang kawawa po palagi yung mahihirap. Yung walang pangalan, yung walang helicopter. At yes po. So like I said po, if ever na boboto kayo, kahit makatanggap kayo, katulad ng binanggit ni Doming Basalo, na may mga kandidato daw siyang nababalitaan, di umano, na nagpapamigay ng 2,000 pesos kapalit ng pagboto sa kanila, may 2,000 ka today. Tapos pang-birthday lang natin. Pagkatapos ng birthday, yan, again, hindi ko po sinasabi na lahat po ng elected official o nagtatrabaho po sa gobyerno ay corrupt. Pero, bago naman kayo magalit, sana pupunta ang mga pera. 6 trillion pesos daw ang ating budget. More or less 6 trillion or more than 6 trillion pesos. Bilhin nyo yun, 6 trillion. 1 million billion. Tama ba yun? 1 billion yung 6 trillion. Ang 1 trillion. Isipin po nyo, sa 6 trillion na yun, payat ang 1 trillion na nakukupit po ng tao. So, dapat po yun para sa inyo. Tsaka tayo dapat siguro yung ayuda po natin, sana gamitin na lang sa pagpapagawa ng karsada, matinong airport, matinong transport, mga ganyan. Kaysa binibigay ng diretso sa tao. Kasi, eto lang hindi po ako against po sa mahihirap, pero kung ako ay walang pera
at binibigyan ng gobyerno yung walang pera, bakit ako magtatrabaho? Kasi pag nagkatrabaho ako, hindi ako bibigyan ng libreng pera. Kayo po ang magtanong dyan. So, sa totoo lang po, bago po kayo magtampo sa akin, which is ito pa yung kaibigan nga at tatawag natin dito eh. Baka naman mas maganda siguro, imbis na bigyan ng pera, magtrabaho sila para sa bayan, tapos babayaran sila ng sweldo. Di ba? Kasi yung hindi ho, para sa akin lang po ito hindi ho fair na yung may mga grupo ho ng tao na nakakatikim ng libreng bahay, may buwan-buwan na may, kahit yung maliit na pera lang, buwan-buwan. Tapos po yung mga nagbabayad ng buwis, nung panahon po ng COVID, di ba natatandaan nyo ang ginawa nung government sa atin nung panahon ng COVID is yung kapag meron kang kamag-anak sa abroad or medyo sabihin mo na medyo nakakaangat-angat ka sa buhay, hindi ka bibigyan ng tulong. Bahala ka sa buhay mo. Pero yung mahihirap, yung mga walang pera, talagang halos libre lahat. Although maganda rin sana yon, kaya lang, napupuna ko po kasi, sabihin na lang natin yung salitang ikalye. Marami po kasing wais. Alam niyo yung mga yan? Marami po kasing wais. So, ibig ko sabihin doon sa wais na yan, nasa katwiran nga lang, bakit ako magtatrabaho? Bakit ako mas mainam pala maging mahirap sa Pilipinas kasi nakakatanggap ka ng marami, nauuna ka pa sa pila at marami pang benepisyo yung pagiging mahirap. Wala siyempre gustong mag-improve. Dahil mas masarap na yung... May mga tao po kasi nakukontento lang na doon sa kapirasong pera na yun, okay na sila. Sino ho ang tinuturuan natin ng katamaran? Tanungin niyo po yan bago po kayong magalit sa akin. Ito po kasi ako ang isang kaibigan na kayang magsabi kung ano ang dapat natin matinig. So, wala po akong ini-endorse po na political group or anybody ho na. Pero... for the love of yung kinabukasan po ninyo, lalo na po kung ikaw ay nasa Pilipinas, at pati yung mga investment, kahit sabihin mo ikaw ay isang Filipino na marami ng ari-arian na pundar sa Pilipinas, nakatali pa rin ang iyong kapalaran sa mga desisyon ng mga tao mas mayaman sa iyo na hindi pantay tumingin. Paano nasa presensya ka pa rin nila, dihado ka pa rin doon. Yun lang po masasabi ko sa inyo. So mga kaibigan, bago ko tayo magkaiyakan, at bago tayo magkasamaan ng loob, we would like to thank our friends po regarding po dun sa mga naging guest po natin na ganyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then hopefully on the next podcast, magkita-kita po tayo again. So, gusto po namin again magpaalam sa inyo. Temporarily tayo hindi magkikita-kita for now as we end our show dito sa... The Kaibigan Podcast on TKN. Maraming salamat po sa inyo lahat. From Asia, Africa, the North America, South America, Antarctica, at Europe po. Kung nasaan man po kayong sulok ng mundo, maraming salamat po. This is Royce Hipolito from the Kaibigan Network. Magkita-kita po tayo next time. Bye!